i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, subject natin pala ay Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Minsan nalilimutan ko eh. So, yan ang bida dito, ha? So, dito side mo. At dito side ng person mo. Kung isa ka dyan sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, ano to? Ang dating break na kayo. Pamilyado, ang reason ng breakup ay cheating. O kung dito cheating cheating nga. Sabihin ko sana, kung di cheating ay toxic yung person. Yung person mo. Pero hindi. Ang cause ng breakup ay literal na cheating. So again, break na nga dito. Ikaw ang nakipag-break dito sa side na to. Ikaw yung nakipag-break, okay? Hindi ikaw yung iniwan. Iniwan ka, pero hindi ikaw yung, alam mo yun, siya na ngayon nakipag-relasyon sa iba. Pinagpalit ka sa iba, tapos siya pa yung nakipag-break sa'yo. Hindi ganun yung case. Ikaw yung nakipag-break. Nalaman mo na may iba siya, tapos binirate mo. Ikaw yung lumayo, nakipag-break. Ganyan. O ng ghost. Pero pamilyado kayo. O kasal. O nag-live-in. Kung di man ganun, nakasal, pamilyado, edi nag-live-in. May bahay tayo dito. Nagsama dito sa bahay, iisang bahay. Apartment, condo, ewan ko. Building. Dito sa person mo, ano yan? Well, workaholic siya nowadays. Nisip ko nga kung magkalayo sila nung bago niya. O foreign na. Foreign na o nasa foreign land yung isa sa kanila. Pero ang show, long distance. Mahal naman niya yung bago niya. Ganon. Kumbaga magkalayo sila o foreigner yung partner niya. Alin man sa dalawang yon. So again, kung dito literal na nasa ibang bansa yung isa sa kanila, magkalayo lang ng lugar. So may distance. So pag sinabing ganun, mga 30 minutes ang layo to ilang oras. Kailangan mo sumakay ng vehicle para makarating doon sa place, ganyan. So again, mahal naman niya yung pinalit sa'yo. Pero ngayong no contact kayo, anong gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yan? Anong gusto niyang sabihin sa'yo? Well, ang dating gusto niya makipagkita sa'yo, pero bilang friend na lang. Ganun ang dating. Gusto niya mag-reconnect kayo, pero bilang friend. Siguro para mag-sorry sa nangyari.
Para in good terms na kayo ulit. Ano ba? O siguro, sabihin natin may anak nga kayo, pamilyado. Gusto niya sabihin na kumusta yung mga anak ninyo o willing siyang sustentuhan kung mag-uusap kayo ulit sa maayos na paraan. Pero kung wala, ayun nga, siguro gusto niya mag-sorry. Bumalik ulit kayo sa magandang samahan na friend kayo ulit. Friends. Walang grudge. So, yan ang gusto niyang sabihin. Ano ba? Tayo ng ibang detalye dito. Friendly support. Fairies, guides, and friends give aid. So, yun nga kanina, sabi ko kanina tungkol sa mga anak, kung meron man, gusto niya ngang suportahan. O, magbigay ng sustento, maging friends kayo ulit. O, pwede rin namang may mga taong tutulong sa iyo in times of crisis. Proposal. Your romance is about to evolve and level up. Pero wala ka namang romance dito. Kasi nga in a relationship siya sa iba at masaya naman siya doon. Well, ang tingin ko dito, yung romance mo, makakahanap ka ng bago. Okay? May magpo-propose sa iyo. Malaki chance na may darating na someone new sa buhay mo, pero tingnan natin kung sino. Okay? Kung kilala mo ba to? At kailan? Kailan darating? So, sino ang taong to na magiging new love interest mo? Sino? O tayong idea dito. Sino? Wow, guwapo to. Guwapo, maganda, maskulado. Mayaman. Oh, oh my God. Parang too good to be true to. Pero ganun dating sa akin. Maskulado. Kung di man maskulado to, di fit body. Di siya mataba. Pero again, mayaman to. Malaki chance. O kung di man mayaman, di maganda yung trabaho niya. Stable ba? May permanent job siya. Siguro intelligent ang taong to o eloquent, magaling sa English o magaling mag-persuade ng tao, maboka, magaling sa communication. Diba? Nisip ko kung maputi ba tong taong to. Siguro maputi.
Wala na akong mais. Ano ba yun? Friendly. Kung to, babae. Sabihin natin, regardless kung anong gender niya. Pero papansin mo, may ibang kulay yung buhok niya. Napapakulay. O inborn ng ganong kulay ng buhok niya. Sabihin natin foreign na, who knows. Basta ganon. Bland ang kulay ng buhok. So, kailan naman kaya? Kailan darating yan? Kuha tayo ng 3 possible timing, frame, kung kailan. So, iba sa inyo, release the need to control the situation. So, walang dapat ipagkabahala. O, tawag dito, pag daw i-control ang situation eh. Edi go with the flow lang. Ha? Darating din yan sa tamang panahon. Things will unfold as they are meant to. So, ganun din ang meaning nito. Kung meant to be, darating. Okay? Darating sa divine timing. Or right time. Walang sinabi talagang clue kung kailan. Sabi dito, release all expectations. So, para-parehas lang yan na go with the flow, walang time frame. Na para bang, kung meant to be, edi mangyayari. So, again, mangyayari ito sa right time. O sa divine timing. Wala tayong exact date eh. 3 na yan. Lumabas. At least, may paparating. Okay, yun na lang ang pakonsuelo. Hindi nga lang natin masabi kung kailan. Siguro kung panahon talaga, di ba? Pag nakita ng universe na panahon na, edi sa kanya ibibigay itong someone new sa buhay mo. Okay? Lalo na kung tingin ng universe na nag-heal ka na, edi mas maganda, di ba? Mapapabilis ang pagdating ng someone new na to. Pero kung tingin ng universe, hindi ka pa ready, marami ka pang kailangang i-heal sa sarili mo. O kumbaga, kung tingin ng universe, hindi pa right time, hindi pa darating, di ba? Pero mas maganda nga kung ayusin mo na ang takbo ng buhay mo para mapabilis, di ba? So, pag maganda yung tingin mo sa sarili mo at sa ibang tao, yun din yung ma-attract mo. Parang law of attraction. Kaya mas maganda nga kung ayusin mo muna sarili mo bago mo i-manifest tong taong to. Kasi kung toxic yung energy mo, edi toxic din yung taong ma-attract mo. Ganun lang yun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.